Ayun mga paps, may gagawin tayo ngayon. Nissan Zephyro V6 engine. Overheating problem lalo na kapag naka-on yung kanyang aircon. Kung titignan nyo dito sa kanyang dashboard, yung kanyang temperature gauge ay lumalagpas sa kalahati. Ayun. At kung tumatakbo naman siya ay medyo bumababa konti, pero kung nakaparking lang siya ay lumalagpas ng kalahati. Nagpa-estimate na siya sa ibang shop at sabi daw na top overhaul mga 12 to 15 daw yung magagastos, pero titignan natin kung magkano lang ba yung magagastos natin dito mga paps. So bali magsisimulang lang tayo sa mga basic muna na pagto-troubleshoot, tulad ng pag-check natin sa kanyang mga radiator fan kung malakas ba yung buga niya. So okay naman, kaya ang susunod natin na gagawin ay i-check natin yung kanyang radiator, pero napalinis na daw ito, na flashing na nila. Kaya ang next naman na gagawin natin, i-check natin yung kanyang thermostat. At ayan, nababaklas na natin dito sa bandang harap yung kanyang thermostat. So bali ang pag-check pala nito mga paps ay dinulubog namin sa mainit na tubig, pero pang madalian na lang yung gagawin natin para makikita nyo kung nagpapangsyon pa ba talaga ng mabuti yung kanyang thermostat or hindi na. Papainitan lang natin sa part na ito at i-observe natin kung mag-automatic na mag-open yung kanyang valve. Bali na-testing na pala namin to kanina mga paps at hindi nga talaga nagpapangsyon, kaya pinalitan natin to ng bago. Worth of 1 to yung presyo kasi kasama yung kanyang mounting. So yan, kinakabit na nga natin at titignan natin mamaya kung ano yung pagbabago sa kanyang makina, kung mag-overheat pa ba or hindi na. At yan na nga yung update sa Nissan Zephyro na overheating mga paps. Wala na yung pressure sa kanyang radiator. Test drive na natin to ng medyo malayo at naka-idle na rin ng matagal na nakon yung kanyang aircon, pero okay pa rin, wala pa rin pressure sa kanyang radiator. At kung i-check natin yung kanyang temperature gauge kung hanggang saan umaabot, so ayun, kulang-kulang na nasa gitna. So ibig sabihin okay na yung ating makina. So ganun lang mga paps, palagi tayong magsimula sa mga basic troubleshooting at mag-check sa mga basic na problema na pwedeng ikaka-aberya ng ating makina bago tayo pumunta sa mga malalang problema, para makaiwas tayo sa malaking gastusin at para hindi maaksaya yung ating pera.